Magandang araw mga kaibigan. Napanood ko yung vlog ni Christian Isguera. Interview niya si Professor Ronald Llamas. Ang topic nila is, kabahan na ba si BBM sa INC rally? Magandang topic ito, no? Kaya pinanood ko at it's worth sharing. I-share ko sa inyo, iparinig ko yung assessment nilang dalawa kung dapat bang kabahan si BBM. At tayo naman, magbigay tayo ng reaksyon. Ito, pakinggan natin silang dalawa. Pricing yan, talagang kaya naman talaga mag-mobilize sa Iglesia ng Cristo ng ganyang karaming warm bodies para sa ganitong di umano'y rally for peace. Ano ba yung nakita nyong mensaheng gustong iparating nito sa mga kinauukulan? Well, katulad nga ng napag-usapan natin kagabi, more than 2 months in the making ito No, malinaw naman, nung unang na-float itong Iglesia rally na ito, malinaw na ang kanilang objective ay anti-impeachment. No? Nung nagsalita yung presidente na may reservation siya sa impeachment, sinakyan nila yung sinabi ng presidente na itong rally daw na ito ay pro-President BBM. No? Tapos ngayon, this month, naging peace rally na. Diba? So, nakita lang natin yung evolution. Yung laki ng rally, hindi naman nakakabigla. Dahil malaki naman talaga mag-mobilize sa iglesia, in fairness. Diba? Pero marami rin kasing mga grupo na mas maliit sa iglesia, ang membership, malalaki rin ang mga mobilization. Diba? Yung Jesus is Lord. Sabi ko nga kanina, nung nilaunch yung presidency ni Brother Eddie Villanueva, ang laki rin. Punong-puno rin yung grandstand na yan. Punong-puno rin. Diba? Ngayon, syempre, iba naman yung resulta nung naging eleksyon. No? Yung El Shaddai, malaki rin mag-rally yun. No? Dati, hindi ko alam ngayon dahil hindi ko na sila masyado nakikita. No? Kaya talaga naman, itong mga religious groups na ito, malaki talaga mag-rally. Especially yung iglesia. Huwag mong kalimutan ay yan yung EDSA 3, di ba? Yung EDSA 3 na nagalit nung kinulong at pinababa si Erap, no? At yung EDSA 3, hindi lang nag-rally sa EDSA side, lumusong sa Malacanang, no? Kaya hindi nakakagulat. No? Siguro isang dahilan yon kung bakit sinuspend yung ginawang holiday, yung araw na ito, no, ay partly para in deference do sa rally, para kung may nag-iisip na lusubin ng Malacanang na hindi masyadong peaceful, magdalawang isip. Diba? At ikalawa, para walang disruption dahil walang pasok. No? So, yun yung mga posible na mga dahilan. No? Pero yung sinasabi na ito ay para sa kapayapaan, medyo, sorry, pero baka hindi ako masyadong kumbinsido. Pwede ba dagdagan yung posibleng mensahe? Okay, so yun. Ito yung mga political analyst na hindi kumbinsido sa hangarin ng iglesia na magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. Nandyan pa rin yung duda nila na ang rally, peace rally, is in support kay BP Sara. Kaya lang, ang akin naman is, kung hindi sana nagsalita ang Pangulo na ayaw niyang matuloy ang impeachment dahil it's a waste of time, hindi nakakatulong sa sambayanan. Kung wala yung statement na yon, pwede na ang rally is para kay BP Sara. Nagsalita ang Pangulo Ano ba yung salita ng Pangulo? Wala sa puso, wala sa... hindi talaga totohanan yung salita niya. Nagsalita siya. May namilit ba sa Pangulo para magsalita ng ganun? Wala naman siguro. May masama ba doon sa panawagan ng Pangulo? Wala naman. Kaya dahil walang masama, ang panawagan ng Pangulo is para sa kapakanan ng mas nakakarami. Bakit batikusin o bakit pagdudahan ang Iglesia ni Cristo
sa ginawa nilang rally para sa kapayapaan para hindi matuloy ang impeachment. So yung kay VP Sara, secondary na lang yun eh. Hindi siya ang tunay na pakay ng rally. Ang tunay na pakay ng rally, iyong panawagan ng Pangulo. Na sa ngayon, naniniwala pa ako na tama yung panawagan ng Pangulo na hindi nakakatulong sa bansa ang impeachment. So, tuloy natin ang kanilang... mensahe nito. Pwede. Kasi yung panauhin ko, ang daming paligoy-ligoy. Sasagutin ko na yung tanong ko. Okay lang ba? How can a chemical formula help power my community? So, may mga political figures din na minamaliit. Discuss ko na lang mamaya. Ang daming paligoy-ligoy eh. Base sa aking humble opinion, sino ba naman ako? Diba? Sino ba naman ako? Ang dating nito, mensahe nito, ang pinatutungkulan yung mga politiko. Umayos kayo, wag nyong i-impeach si Sara Duterte. Ito yung numero namin. Lalo't mag-i-eleksyon. Yeah. Kaya tuloy, yung mga politiko, kanya-kanyang pagsipsip, kanya-kanyang paggamit ng tinatawag na language engineering. Diba? Kanya-kanyang Paliwanag mo sa trolls mo yun. Ano ibig sabihin ng language engineering? Medyo minamasahe mo yung mensahe Yan. para medyo maganda yung dating, hindi ka nakaka-offend, pero ultimately, tinutulak mo yung sarili mong interes. Hindi mo obvious na mensahe niyan, may numero kami, and we are backing the Vice President. Ang tanong ko, Senator, with this huge turnout, mukha bang mas nagiging dim yung prospects ng pag-impeach dito kay Sara Duterte? Sabi ko nga kagabi, posible. No? Kahit wala pa yung rally, posible yun. Pero dapat hindi. Dahil karamihan naman ng mga politiko, lalo na sa Congress, wala naman silang kalaban. At yung ilan na may kalaban, mahina naman yung kanilang kalaban. So dapat hindi sila mape-pressure nito. Ikalawa, yung sinasabi ko na counterweight, yung mga surveys, no? Baka magdalawang isip, tatlong isip sila, no? Dahil mas marami yung pwedeng magalit sa kanila. Kung sila ay mag-anti-impeachment o kung sakaling lumaro sila dun sa mga anti-impeachment. Huwag din nilang kalimutan na mas malaki yun. No? Mas malaki yun. Yung anti-Duterte, yung pro-impeachment. Baka magkamali sila ng calculation eh. No? Tungkol dito sa mga balance of forces na ito. Pero ano ba ito? Nag-rally na, sabi 500,000. So, ayan, may mga surveys na nagsasabi, yung SWS, 41% ang pabor. Yung remaining, 59%, di mas marami yun. So, sa survey pa lang daan, makikita mo na tagilid ang mambabatas na mag-endorse sa impeachment. So, papalapit ng eleksyon, klaro talaga na ang Iglesia ni Cristo black voting. Every election, nagkakandara pa ang mga kandidato na makakuha ng endorsement ng Iglesia dahil malaking bagay yun. So ngayon, kung ang mga lawmakers ngayon, mga kongresista ang nalalagay sa dilemma, i-endorse o hindi. Kasi kung the only way na ma-endorse, aakyat sa Senado ang impeachment complaint is yung direct resolution. Pipirma ang 103 senators, 103 congressmen para aakyat na sa Senado ang impeachment at magsimula ang trial. So as of now, 6 pa lang ang pumirma. Inamin niya ni Congresswoman Franz Castro. Kaya
itong grupo ni na Franz Castro, mag-rally din sila. 4 na dates ang rally nila up to February 7. Na ang kanilang hangarin is makagather na sila ng 103 signatures up to February 7 para ma-endorse na ang impeachment complaint sa Senado. So, yun ang babantayan natin hanggang February 7. Kung ano ba talaga, the ball, nasa kamay na ng mga kongresista, madadagdagan ba yung 6 na pumirma hanggang February 7 at makakabot ng 103, yun ang bantayan natin. Ang aking dalangin, sana wag na. Hintayin na lang natin ng 2028 election para ang taong bayan ang mamili sino ang gusto nila magpresidente sa 2028.